Ako si Rosemary Ledesma Medinilla, 63 years old. Nakatira dito sa General Trias. Namasukan ako bilang mananahi sa isang pabrika hanggang sa ako'y magka-asawa. Tapos nabalo ako, natigil ako. Siguro mga 3 years, gano'n, hindi ako nananahi kasi may mga anak ako. Doon ako nag-decide uling mag-trabaho kasi nga, maliliit yung anak ko eh. Paano ko bubuhayin yung mga bata? Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng tahian na pwedeng sa bahay ako manahi. Ako naman ay nakakuha ng tahian na magsusupply sa akin sa araw-araw. Ay di nung kuwan ako, nasa bahay na ako, doon ako nananahi, kumukuha ko ng mga tahi, kung kanino. May nangailangan ng costume doon sa isang eskwelahan, doon sa pamangkin ko. Ang ginawa ko, sinabi ko, sige, ako na lang ang tatay. Yun, alaman nila na ako pala ay marunong manahi. Nasasapat na naman po yung mga pangangailangan namin mag-iina kasi maliban doon sa may pagtitinda ako, tumatanggap pa rin ako ng mga repair, yung mga tahi na cut and sew, papagawa ng kortina, nagpapagawa ng bed cover, set cover. Yun talaga yung pinaka the best kong tinatahi no kasi mas malakas ang kita. Pag ako naman po ay walang mga tanggap na tahi, sinisingit ko yung kaunti ng negosyo na ternong panjama, mga tokong, tapos mga punda ng unan, mga pampote, tsaka mga basahan. Ang ginagawa namin noon, halimbawa, nakabenta kami ng mga halagang 1,000, ipunin namin yun. Kasama-samay. Pag naka 1,000 na kami, bibili kami ng tela. Per kilo lang, hindi yung rolyo-rolyo. Kung ano lang yung pagsasapatan doon sa alaga ng perang hawak mo, yun lang. Tapos, pag nakabenta ulit, edi kukunin mo lang yung kaunting tubo. Ang pagsubok ko sa pananahi ko ngayon, yung pagtitinda ko, yung may kumuha sa akin ng paninda na kumuha tapos kukuha ng pormero, babayaran akong kaunti hanggang sa nung bandang huli na, hindi na ako kukuhan, hindi na ako binalikan. Ang pasalamat ko lang noon, yung puhunan ko, hindi ko inutang sa mga anak ko. Ngayon, ang sinabi na lang ng mga anak ko, pagpasadyos mo na naman. Pag nasa bahay ka, hawak mo yung oras, mahalaga ang mga anak mo. Tapos, pag sa pabrika, paspasan ka, kailangan makakuha ka ng oras, papasok ka sa pabrika. Tapos, pagdating mo sa pabrika, may mga pabrika na sisigawan ka, gumagawa ka na wala ka sigaw. Tapos yung kita mo, fix lang. Sabi ko, hindi ka kasya sa amin yung kitang 150 lang kasi a day. 31 years na akong nananahi ngayon sa bahay mula nung ako'y mabalo. Kailangan manalangin mo tayo sa Diyos. Tapos, kailangan isipin mo yung paano yung magiging buhay ng anak mo. Kung ano yung ipagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos, yun ang tanggapin mo. Kasi hindi naman pare-pareho yung isa. Tapos yung mga anak nyo, turuan nyo kahit na yung matuto silang gumalang sa magulang. Sawa at tulong po ng Diyos, yung sa pananahi ko, yung lahat kong anak, 5, nakatapos naman po sila ng pag-aaral. Ang isang natutunan ko sa buhay talaga, yung huwag akong umasa, magsumikap ako sa sarili ko. Tapos, siyempre sa edad ko ito, kailangan kahit pa paano, may sarili akong hapag. Hanggang may lakas ka, gamitin mo, itrabaho mo. Kailangan, matuto ka rin para sa sarili mo, sa awa tulong ng Diyos. Ito nakakalawas. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.